Ano yung sikreto? Simple lang. Baka nga alam mo na. Kasi araw-araw mo tong nakikita. Pero ako, ang tagal kong nalaman yung sikreto. Pero isang araw, bigla ko na lang yon na-gets. Nung magets ko kung ano yung sikreto, biglang tumalon ang income ko. Yung mga problema ko sa pera, naglaho na parang bula. Gusto mo na bang malaman kung ano yung sikreto? In the next 5 minutes, sasabihin ko na sa'yo. Pakilala lang muna ako. Okay lang ba? Hi, my name is Edward Reformina. Pwedeng nakita mo ako sa Facebook, pwedeng isa ka sa 200,000 plus followers ng page ko, or baka isa ka sa milyong viewers ng mga content ko. Pero ang totoong background ko, dati akong college dropout at dati din akong OFW. Bata pa lang ako, may pangarap na ako magkaroon ng magandang buhay. Galing kasi ako sa mahirap na pamilya, no? Tatay ko karpintero, ang lolo ko kutsero, ako naman long hair na musikero. Pero ayaw kong matulad sa maraming Pinoy na tatandang walang pera at sa mga anak na kaasa. May kasabihan nga na hindi mo kasalanan kung pinanganak kang mahirap, pero kasalanan mo kapag namatay kang mahirap. Kaya nung 19 years old ako, nag-drop out ako sa college para mag-abroad. Mahigit 5 years akong nagtiis para maging OFW. Akala ko noon madaming pera sa abroad. Hindi din pala. Ang daming OFW, wala ding ipon pag-uwi at pagtanda nila. Around December 2011, doon ako naging interested na alamin kung ano yung sikreto ng mga mayayaman. Nagbasa ako ng iba't ibang libro. Doon ko unang nakilala yung mga mayayamang tao tulad nila Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg at marami pang iba. Gusto ko lang malaman ano ba talagang sikreto, bakit ang dami nilang pera. Yung iba yumaman dahil nag-invest sa real estate, yung iba dahil sa stock market, pero ang pinaka-common sa mga tao na ito ay lahat sila may negosyo. They have their own business. Yun yung simpleng sikreto, and nung nalaman ko yun, na-realize ko, oo nga no, lahat ng kasali sa top 50 richest Filipinos, kagaya nila Henry C. and family, John Gokong Wei, Lucio Tan, Manny Villar, Jaime Zubel de Ayala. Diba lahat sila mga negosyante? Lahat sila may products or services na binibenta. And doon ko na-realize na kapag nagstay ako sa pagiging empleyado, fix lang ang income ko. Kapag may negosyo ako, walang limit ang income potential ko. Kaya pala lahat ng mayaman, puros may negosyo. Wala akong magandang future sa pagiging empleyado. Kailangan ko na din magnegosyo. Yan yung eksaktong sinabi ko sa sarili ko. Kaso lang, may problema. May mga doubts ako sa sarili ko. Paano ko magnenegosyo? Wala naman akong alam sa pagnenegosyo. Paano ko magnenegosyo? Wala naman akong malaking puhunan. Ang meron lang ako ay pangarap na baguhin ang buhay ko. So parang nawalan ako ng pag-asa ng time na yun. Pero naalala ko yung isang sinabi ng Diyos sa Biblia. Nothing will be impossible with God. Walang imposible. Kaya pinagdasal ko lahat ng pangarap ko at nagtiwala ako sa Kanya na walang imposible. Kaya sunod na ginawa ko, nag-decide akong baguhin ang buhay ko. Kung meron ka din pangarap at desidido ka din baguhin ang buhay mo, tuloy mo lang yung panonood mo dahil malapit ko nang ipakita yung super app na super dali, super bilis at siguradong paraan para magsimula ng negosyo at kumita ng unlimited at lifetime commission araw-araw. Imagine, okay ba kung kumikita ka na ng extra 3,999 commissions, 11,999 commissions, or 20,799 commissions pataas sa isang araw lang katulad nila?